Hello. Praise God. Palapakan po natin ulit ang ating Panginoong buhay na namatay at nabuhay na muli at hindi na mamamatay. No, nasa puso na natin siya panghabang buhay at hanggang sa kanyang pagbabalik. So, kamusta po ang nagdaang buwan ninyo? Kami po ay nanggaling ng, alam niyo naman, sa Europe, no? So 15 countries, actually parang 17 kasi dumaan kami ng Nancy, France, kapangalan ng nanay ko. Yung pangalan ng city ay Nancy. Tapos gumawa din kami ng Graz, Austria. So technically parang dumaan na rin kami sa dalawang bansa. So 17 countries in one ratsada. Talagang naranasan. Walang walang pahipapahinga. So, sa akalangan, sabi nga nila, enjoy your vacation, enjoy my marathon. Yung marathon natin talagang sakit ng mga paa namin. So, it's with the goal, no? Actually, pag nandito kami sa Pilipinas, yun talaga yung bakasyon namin. Yun yung pahinga, no? So, talagang nagkaroon kami ng panibagong bagong paboritong country, yung Czech Republic. Napakagandang. Sana makapunta kayo doon, Czech Republic. And of course, Luxembourg. Bukas na bukas din, magpunta kayo. Amen? And then, napakaganda din ng Vilnius, Lithuania. Sobrang ganda ng mga lugar na yan, no? And, bukod sa talagang ay, walang imposible sa Diyos. Amen? 10 years ago, pinapangarap ko rin yan. No? Malamang iba sa inyo, hindi naaabuti ng 10 years, makakapunta ng Europe din. Amen? Parang ayaw nyo Ayaw nyo. Walang imposible sa Diyos. No? Kaya kayo mahirap sa ibang karamihang Kristiyano, no? Parang nagkamali ako na mag-Amerikana ngayon. Amerikana tawag namin dati sa ganitong disuta. Yung mga lumang tao, Amerikana ang tawag namin. Parang nagkamali ako ng ng idea na magsuot ng suit. Napakainit pala talaga. Walang imposible sa Diyos. Darating ang time na pagbibigyan ng Diyos. Alam mo, you need to pray for it and ask God for it, no? Huwag tayong mahihiyang manghingi sa Diyos. Amen? Kristiyano tayo. Yung mga non-believers nga, hindi Kristiyano, binibigyan ng Diyos. Tayo pa kaya mga Kristiyano. Diba? You just need Jehovah Jireh. Our God is our provider, no? Kaya kung anong gusto nyo, you pray for it, iiyak nyo sa Panginoon. David always cried to the Lord, no? Pag may gusto siya. No? So, ganun din tayo. Okay, may iyang umiyak, pasok kayo sa banyo, iyak kayo. Huwag nyo lang parinig sa mga kapitbahay at kapamilya nyo. Baka sabihin, ano nangyari kinani? Nasa banyo, umiiyak, no? So, okay lang yan, umiyak. Diba? So, walang imposible sa Diyos. All of us, all of you here, will be able to go to Europe. Amen? Amen. Wala kasing dapat magdududa sa isip makakapunta ko. Amen? Makapunta ko, Lord. Ikaw ang magpo-provide, ikaw ang magbibigay. Makita namin yung magagandang architecture ng Europe. Napakaganda, no? Nung nasa pang-8 country na kami, parang nagsawa na kami. Ito na lang ulit. Ito na ba yun? No? Pero it's the entire system. Yung public transport nila in Luxembourg, free ang public transport, no? You don't need to pay for anything. And then doon tap lang talaga, no? Pag paano mo magta-tap na yung card mo, bababa ka, tap mo lang din ulit. Napaka simple, no? Siguro kung hindi kinukurakot ang pera natin, mas maganda pa tayo sa Europe. Amen? Amen. Talaga kinukurakot nga lang. Middle East crisis update. So, they didn't arrive at a deal. So, last night, hindi ako nakatulog. Inaabangan ko yung mga updates about the Pakistan. Yung meeting sa Pakistan between US and Iran. They did not arrive at any deal. So, meaning, mapapahaba pa ang giyera. No? So, at mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. But the good news is,
may dalawang US tanker ang nakadiretso sa US Strait of Hormuz. Kasi ang dahilan ng mga taga-Iran, yung nilagay nilang bomba, hindi na nila makita. So, yung mga pinaglalagay nila, hindi na nila makita, no? So, ang US ang so, that's the update. Yun lang yung update na mabibigay ko sa inyo. Pero, kung magtutuloy ang giyera at krisis, syempre, nasa krisis tayo lahat, mga Pilipino, no? So, pero bilang Kristiyano, nag-preach si Pastor Roman, di ba? What to do during crisis? As Christians, hindi tayo dapat nagpapanik. Diba? Amen. Yung stock up lahat, bili na lahat, bili na. Naubos na lahat ng pera mo, nandiyan na ipon mo na. Diba? Kaka-panic mo. No? As Christian, ano dapat ginagawa? Magdadasal lang. Pray lang. Kasi alam mong powerful ang prayer mo. Anak ka ng Diyos, pakikinggan ka niya. May say ka sa utak ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi anak ka niya. Diba? Alam niya yung paghihirap mo, alam niya yung nararanasan mo, alam niya yung krisis mo. Just have to pray for it. And God will do the rest. Amen? Amen. We are born again Christian. Tandaan yan, sabi ni Pastor Roman. Hindi dapat nagbabago yan. We are molded differently. We are built differently. We are built tough. No? Hindi tayo dapat nagpapanik. Hindi tayo kung saan-saan anumang ginagawa na natin, no, bili na naman ganito, naghuwakay na para sa ano, alam mo yung gumagawa pa ng mga doomsday bunker. No? No? Bumibili na ng baril kasi magkakagutuman na daw. No? Romans 8:28, lahat na nangyayaring ito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bagkus, ano? Mapapabuti pa tayo. Yun ang sinabi niya sa Romans 8:28, di ba? All things work for good for those who love God. Kaya pa dapat mahal natin ang Panginoon. Pag mahal mo ang Diyos, priority mo siya sa lahat. Amen? Amen. Lagi ka dapat nakikinig ng mga worship songs din. Hindi yung mga bagong kanta ngayon na ano. Amen? Mahal mo siya eh. Diba? So priority mo siya. Pag mahal mo ang Diyos, all things work for good. Kahit nasa krisis, may problema ang sambayanan mo, ang bahay mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang pinagtatrabahuan mo, nagkakaroon na ng problema, krisis din. Ang buong sambayanan, ang buong mundo. Pero mga Kristiyano, all things work for good. Nangyayari ang lahat na ito, ang Kristiyano, mapapabuti pa. Amen? Amen. Iniintindi niyo ba? Yun yun eh. Romans 8:28 eh. Pag mahal mo ang Panginoon, mapapabuti ka pa ng mga nangyayaring ito. Amen? So, we are still in the Holy Week mindset. Kaya ang topic natin ngayon, sa kapatid dun muna sa ano. That's our topic, the resurrection, what's next? Anong susunod pagkatapos ng resurrection? So, nag-resurrect na. Ano na? Kapatid, ano na gagawin? The resurrection of Jesus Christ is not the end. Nakikita nyo, no? As Christians, kahit hindi mo maintindihan kung anong ginagawa ng Israel, but as Christians, alam naman natin, dapat, mahal ng Diyos yan, bayan ng Panginoon yan eh. Tandaan nyo, ang lahi ng ating Panginoon galing dyan. Si Jesus ay isang Jew. Amen? So kahit ano, parang hindi mo maintindihan ngayon ang mga nangyayari. Bakit ganito ang Israel? Bakit ganyan? Bakit tinira nila ang Lebanon? No? Hezbollah is the faction that Iran is supporting. Just beside Israel, yung Lebanon. Malayo pa po ang ano ang Israel sa Iran. Marami pang dadaan ng bansa yan, mga 2 ata. Pero itong Lebanon kasi, may malapit na lugar dyan, yung north. Yun yung binabahayan ng Hezbollah. Nakatabi lang ng Israel. Maliit na country. But they cannot pacify this Hezbollah, yung government mismo ng Lebanon. Ngayon, pinupuwersa ng Israel, yung Lebanon government, to disarm yung Hezbollah. Kasi nga, alam nyo, during the Great Holocaust, how many Jews died? 6 million. Protecting their lives. And then ngayon, sabi natin, kawawa naman sila. Grabe, 6 million namatay sila. And they were thrown. In-exile sila sa iba't ibang bansa para na makaligtas dun sa Nazi Holocaust na yan. Now that Israel is defending itself against the aggressors, parang iba na natingin natin sa kanila.
May history na pinatay sila lahat, 6 million Jews. Imagine that. Di ba? So whatever happens, may plano ang Panginoon dyan, kaya nangyayari yan. At ang bayan ng Israel ay bayan ng Diyos yan. Amen? Amen. So, resurrection, what's next? The resurrection of Jesus Christ is not the end. Hindi po ito ang katapusan. Kada nag-resurrect na, okay na. It is the turning point of history and the beginning of a new life for every believer. The question we must ask, now that Jesus is risen, what's next? Ano nakasunod? Okay, umakit ng ating Panginoon sa langit. Matagal na nating alam yan. Sa mga history books, lahat, sa Bible, sinabi, okay, dumanas ang paghihirap ang ating pinako sa krus ng Kalbaryo, at doon nga ay nilibing din siya malapit doon, at nga, after 3 days ay nabuhay siya na magbuli. And after that, ano na? Ano na? At yan ay mababasa sa Book of Acts. Amen? So, pray muna tayo. Diyos Ama, Heavenly Father, the God of Isaac, Jacob, and Abraham, we thank you, Lord, for this day. Thank you for your presence, Holy Spirit. Lord, continue to guide us. Be with me, be with us, be the speaker today and not me. Maraming salamat po, Panginoon. We pray all of this in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. So, unang-una, anong gagawin natin? What's the resurrection? What's next? Ano nang gagawin natin? Believe in the risen Christ. Unang-una, no? Sabi sa John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No, the one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Tinanong pa nga ng Panginoon, naniniwala ka ba dito sa sinasabi ko? Diba? Nagtanong pa nga ating Panginoon, do you believe this? Sinabi niya kay Martha yon. Si Martha ang kausap niya doon. Amen? The resurrection calls us to faith. No? So itong resurrection na to, tinatawag tayo ng Panginoon para mas maniwala palalo. At piroy mo, sa Roman Catholics, even sa mga born again Christians, sa lahat ng Kristiyano, taon-taon na lang pinapalala yan na maniwala ka sa nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? May papakita tayo. Yun nga yung kaninang slide. May babasahin tayong kwento dito. This was the story of from Holy Friday. Ano ba yung Friday? Good Friday, and after the resurrection. No? So, babasahin natin yung story. Lumalabas ba? Ayan, Good Friday. Teka, parang wala ako dito. Good Friday. Let's say you are one of the followers of Jesus Christ. Pagpalagay natin ganito. Istorya to nung ilalagay natin na isa tayo doon sa mga nandoon mismo. Just days ago, he entered Jerusalem like a king. Nakasakay ng donkey, pumasok sa Jerusalem. Di ba? Nagtataka nga sila, bakit sa donkey lang nakasakay, no? Siyempre, pag totoong hari, anong iniisip nila? Kasi Israel was expectant of a warrior, a leader that will aahunin sila sa hirap from the Romans. No? So akala nila, ito na. No? Kaya meron yan yung may palaspas. Di ba? Just days ago, he entered Jerusalem like a king. Daming, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Di ba? Sabi, no? You thought this was it, the moment everything would change, magbabago ng lahat. Magbabago ng papatakbo ng buhay natin. No, hindi na tayo under the Roman Empire. Amen? Ganun yung kasi ayaw nila nagpapasakop eh. And then, another story, now, he is hanging on the cross on Good Friday din. No? Nakita nyo. Nakahang siya sa cross. You hear the mocking. You see the blood. Diba? Minamock si Jesus on the cross. Save yourselves if you are the king. Iligtas mo sarili mo. You see the blood. Nakita mo yung blood. No? You will wait for him to stop it, to call angels, to prove them wrong. Hinihintay mo, since alam mo na makapangyarihan yung pinaniniwalaan mong Diyos nga, na Messiah,
na mag-utos sa mga anghel niya, ibaba niyo ako, didigtas niyo ako, at pagalingin niyo ako. Ganun ang gusto nang makita ng mga Israelita noon eh. But He doesn't. Hindi niya ginawa yun. No? When He cries, it is finished, something inside you breaks. No? Parang, ano yun? Ba't ganun na nangyari? Hindi ito yung inaasahan namin. Hindi ito yung inaasahan ko eh. Ito yung magliligtas sa akin, pero bakit ganyan? Mamamatay na siya. Sunod kapatid. Your thoughts, were we wrong? Mali ba kami? Mali ba kami? How can the Messiah die? They have been promised in the Old Testament of the coming Messiah. At ito na nga yung Messiah. Bakit mamamatay itong Messiah na to? Are we next? Isusunod ba kami? Kasi followers kami nito, di ba? Nakita mong mamamatay, siyempre matatakot ka rin, di ba? And then fear spreads. Nagtago ka na. Nag-lock ka na ng mga pinto mo. Siyempre, alam mong susunod ka na eh. May mga bulong-bulungan na. Isusunod na lahat ng followers ni Jesus Christ. Diba? Hope doesn't just fade. Nag-collapse lahat ng pag-asa mo sa buhay na maliligtas pa ang Israel. At meron na nga Mesayang darating at magkakaroon ng malaking pagbabago sa leadership ng Jerusalem, Israel. Ngayon kapatid, Black Saturday, the Sabbath comes, everything is quiet. Namatay na ating Panginoon. Too quiet, sobrang tahimik, no miracles. Wala na mga teaching, wala na mga boses, just a sealed tomb. Andaan nyo, nakasil yung tomb na yun. May bantay ng mga soldiers yun. Kasi takot din ng mga Roman Empire na nakawin ang ni Jesus, tapos gawin ng sandata against sa mga para magkaroon ng rebellion. Ganun pong istorya niya na. And then sabi ni Peter the Apostle, replaced. Maya't maya, habang hinuhuli sila Peter, no? Maya't maya ang denial niya. Tuloy-tuloy ang denial. Mary Magdalene cannot shake the image of the cross. Lagi niya naaalala yung pagkamatay ni Jesus. Sige pa kapatid. And your thoughts, if He was the Son of God, why is He still dead? Dapat babangon na siya. Did we understand everything? Naintindihan ba lahat natin na katuruan niya? Anong gagawin natin ngayon? And this is the hardest part. Not in pain, not fear, but silence from heaven. Walang sagot ang langit sa mga katanungan mo. Diba? Hindi kapatid, before sunrise, some women go to the tomb. Then they come back breathless. Tumatakbo sila, humahangos. The stone is gone. Wala na yung takip. The tomb is empty. And we saw angels. We saw angels. You don't see them. It sounds impossible. Nasa isip mo. Then John the Apostle and sino ba yung Peter to the tomb go, it's true. The body is gone. No? Sinabi ni Peter at ni John, wala na nga yung body. And then sunod kapatid, your thoughts. Did someone take him? May kumuha ba? Is this a trick? Nililin lang ba tayo? Or could it be? Marami kang tanong sa isip mo. Your mind resists it. Iniisip mo, dead people don't rise again. Diba? Nasa isip mo, posible yun. Imposibleng mabuhay na magmuli na namatay na. Your mind resists, dead people don't rise. And your thoughts, sige kapatid, sunod mo. Then suddenly someone says, I have seen the Lord. At isa na nga si Thomas dyan. Then another, and another. Mga kapatiran mo, mga dati mong kasama. Pero dumating ang time, ikaw mismo, nakita mo yung Panginoon. Nakatayo, nakangiti sa'yo, healthy, butas lang yung palad. Diba? Butas din yung kanyang, nakangiti sa'yo, healthy, mamula-mula. Poging-pogi, di ba? Alive, not a vision, not a ghost. Real. Kasabay mo pang kumain. Ay nakatingin siya sa iyo mismo. Yung lahat na pagdududa na para kasi doubting Thomas ay parang nabura. Sige kapatid. Your thoughts shatter and rebuild at the same time.
hindi nanalo ang kamatayan. He was telling the truth all along. Tama ang ating Panginoon. Babangon ba? After 3 days, babangon siya. Dito magbabago ang lahat. Yung takot mo noon na pagtatago sa batas. Ito nangyari sa kanila, if you would read Acts. Not just relief. Nagkaroon ka ngayon ng conviction sa sarili mo na this is it. This is it. Kung ano yung pananiniwalaan ko, totoo. At He is the Messiah. Tandaan niya na, He is the Messiah. And you have this fire already. And purpose sa buhay mo. Nag-iinit ka na. No? Naiinit ka ng ibalita sa ibang tao yung nangyari. And you have a purpose now. Sige kapatid, may huli pa yata yan. The same people who hid now stand boldly in public. The same Peter, the apostle who denied Jesus, now proclaimed Him openly, even under threat of death. Why? Because in their minds, there is no more doubt. We saw Him. We touched Him. He is alive. May sunod pa ba yan, kapatid? Wala na. Nagbago na lahat. Do we need to remind ourselves again of this story? Hindi na. Kaya ang binabasa lang na, pinapanood lang natin, yung The Passion of the Christ. Pero panoorin niyo yung Book of Acts, mas may inspire ka doon. Meron pong story niyan. Meron pong movie niyan, video niyan. Mas may inspire ka. Kasi yun yung after the resurrection, ano na ang gagawin mo? Diba? Magkakaroon ka na ng fire ngayon. Kaya even James, na dating nagdududa sa kanyang kapatid, hindi it is biblical, nagduda siya sa kapatid. Ano nangyari? James was the first leader of the Jerusalem church. Para siyang bishop. Peter was the first pope. Di ba? And he was the bishop. He leads the church in Jerusalem. Daughter. Hindi yung daughter na anak doubt, nagdududa. Dati sa kanyang kapatid. Kasi ba naman, yung kapatid mo na yan, kasabay mo lang kumain ng maliit ka kuya niya si Jesus nakikita nyo, lumaki kayo, sabay kayo, kumakain, parehas na kayo ng tinutulugan. And then one day sasabihin niya, I am who I am. Di ba? Imagine mo. Parang, baliw yata itong kapatid ko. Baliw to. I am who I am. Sabi niya. I am who you say I am. Diba? Siyempre meron kang pagduduga sa isip mo, baliw tong kapatid to. But in the end, after seeing that, after witnessing what happened in the cross and in the tomb, naging isa siya ngayon sa warrior ni Jesus. And this is one of the defense of the resurrection. Bakit naging ganun si James? If the resurrection didn't happen as it is, bakit naging ganun yung mannerism ni James, behavior ni James towards Jesus and towards Christianity? And we are not only believers and followers, we are Christians. Pag believer ka lang, believer ka ni Justin Bieber. Di ba? Believer ka ni Vilma. Di ba? Follower ka ni Vilma. Pero iba yung pag Vilmanians ka. Di ba? Kaya nga Christians tayo. Di ba mga Vilmanians, papakamatay yan. Madaling araw pa na nandiyan yan. Ganon ang mga Vilmanians, Noranians. Noranians ako. Uy, maraming Noranians dito. Di ba? We are Christians. We're willing to die for Jesus. Iba yung commitment natin kay Jesus. Kaya nga, we are not only followers and believers. We are Christians like Vilmanians and Noranians. Amen? Ganun yun. Nakakalungkot lang dito Only 9 out of 10 practicing Christians believe in the resurrection. 9 out of 10. So mas malamang, ilan sa nandito ngayon hindi talaga pa naniniwala. 9 out of 10 lang ang naniniwala. 1 out of 10 doesn't really believe in the resurrection. Nakakalungkot, di ba? Ito pang isang mas nakakalungkot. In the UK, only 75% believe. And that's a fact. Pwede nyo aralin, pwede nyo research. Handaan nyo
If without resurrection, wala po tayong lahat dito. Kung hindi nabuhay na magmuli si Kristo, wala. He's just saying, what He's saying are all lies. Pero nabuhay ang ating Panginoon eh. And Christianity stands in the truth of the resurrection. Without the resurrection, wala po tayong lahat dito. Walang krus, wala yung mga Roman Catholics na yan, wala po. The truth that we are here, what we are doing right now, stands in the resurrection. So you have to believe in the resurrection. So what's next? Believe fully. Balik na tayo ng kapatid. Believe fully, not partially. Kaya nga pa nag-share kayo ng salita ng Panginoon. Nag-evangelize kayo, lagi nyo babanggitin yun. Si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay na magmuri. At yung dugong dumanak doon, that's the, dugong dumanak doon, ang naghugas sa ating mga kasalanan. He is blameless, sinless, wala siyang kasalanan. He is pure. Pure as snow, as white as snow. Di ba? Wala na kami naabutang snow nga pala sa Europe. Natunaw na. Nakikita na namin maduming snow, yellow sa river. No? Pero still, napakaganda ng Europe even without the snow. Pangalawa, receive forgiveness and new life. No? Senyasan nyo ako pag umahaba na tayo kasi dapat may squeeze ko sa isang oras lang eh. Ha? Pero okay ba kahit 2 oras? Okay lang? Kahit ang init talaga. No? Receive forgiveness and new life. Sabi sa Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Now that we know the resurrection, dapat may pagbabago na sa buhay natin. Receive forgiveness and new life. Dapat may pagbabago na sa buhay natin. Hindi na dapat tayo magagalitin. Hindi ka na dapat chismosa. Tingnan mo ang kapatid mo, katabi mo. Hindi ka dapat chismosa. Nagbago ka na dapat dahil alam mo na nag-resurrect si Christ. Dapat may pagbabago na. Hindi totoo yun. Hindi ka na dapat, very selective ka na sa mga ginagawa mo. Tawag dito? Maingat ka na. Dahil numero na ang kilos mo, pag alam mo na, naranasan mo na, yung forgiveness na bigyan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kaya nga may resurrection eh. Sabi we were therefore buried with Him through baptism into death. No? In order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So namatay siya. Yun yung yun yung description ng pagka ikaw ay naniniwala sa resurrection, namatay ka rin kasama nung pagkamatay na yon ni Kristo. Pero mabubuhay kayo ulit with a new life. New behavior, new attitude, bago na. The old has gone, the new has come. Iba na, magbabago ka na. Amen? Hindi ka na dinumero na lahat ng kilos mo. Hindi ka na laging late. Pag Sunday, darating ka, praise and worship, preaching na kalahati pa. Di ba? Di ba? Di ba? Ganun ba? Aray ba? Hindi tayo dapat ganon. Pag dapat maaga tayo. The resurrection portrays how we were raised also from the dead, because when we were sinners, we were all dead spiritually. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Nung tayo'y makasalanan, patay tayo nun eh. Kaya nararamdaman mo, pag ikaw ay ang isang tao, imagine niyo isang taong laging krimen ang nasa utak, laging paggawa, hindi ko nga maatim yung mga congressman eh. Kung paano nila nagagawang kumuha ng isang maleta na yun eh. Diba? Ako, hindi ko kayang gawin. Hindi naman akin yan eh. Hindi matatahimik ang niyan. Lahat ng nagnanakaw, hindi natatahimik ang kaluluwa niyan.
Ganun yan. Pero if you will believe in Jesus Christ at magbabago ka, God has forgiven you. Your past no longer defines you. Kung ano ka man yung sa dati mong buhay, hindi na yan. Kasi pinatawag ka na ng Panginoon. Babangon ka na bilang isang Kristiyano, maayos, hindi mapagsinungaling, hindi nagnanakaw, hindi nandudugas. Di ba? What's next? After the resurrection, what's next? Walk in a new life. Kapatid. Walk with a new life. Bago ka na, kapatid. After the resurrection, dapat magbabago din tayo. Tira mo, yearly, pinapaalala sa atin ng Panginoon to, you need to change. You need to change. Dapat pagbago ka. Kasi you're believing in another. Kaya nga hindi na tayo nakatali sa Old Testament stories eh. Under Jesus na tayo. Under the New Testament na tayo. Sinusundan na natin yung mga pangaral na ni Jesus. Kaya nga Kristiyano tayo. Amen? Live with purpose. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Pakasarap pakinggan yan. Lagi kong inaano yan eh. Lagi ko iniaalala yan sa Corinthians na yan eh. Iniisip ko na lang palagi, naalala ko kanina yung kumakanta sila dito. All the songs that was played by the praise and worship, tinutugtog namin dati sa nasa Abu Dhabi kami. That was, bata pa kami noon eh. 18 lang ako noon eh. Bakit natamatawa kayo? Nasa Abu Dhabi kami. No? 2010 hanggang 2013. No? I was 18 then. No? So, naluluha ako kanina kasi naaalala ko yung mga pinagagawa namin noon eh. Tumutugtog kami lang eh. Ano yung beatbox? Tapos sa acoustic guitar. Pero you can feel the same vibes kanina eh. Na yun din eh. Di ba? Tapos third floor yung aming noon. Kami ang keeper ng mga gamit ng church noon. Ibinababa namin ni Herbie yun. Bababa namin. Pag Sunday. Tapos yung doon sa church naman, na pagdadala namin, second floor yun, itaakyat namin doon. Isi-set up. No? Ganun din. Pagka bababa ulit doon, iaakyat na naman namin. Tapos yung practice, nakita ko ngayon yung pagmamahal sa amin ng Diyos na talagang your goodness will follow yung kaninang kanta. Because yan ang lagi kong tinatandaan. Lahat ng paghihirap mo sa Panginoon, hindi niya hahayaan yan. Your labor is not in vain, kapatid. Kahit ano man yan. Basta you're doing something for the Lord ngayon. Lalo na kung nahihirapan ka, you're striving your best to serve the Lord. Nag-aaral ka mag-gitar, nag-aaral ka magsayaw. Nahihirapan ka, pero your purpose, lagi mo nasa isip yung 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain. Hindi yan masasayang, kapatid. Bibigyan ka ng Panginoon ng reward pagdating ng araw. So, meron akong kaibigan, so lagi niyang lagi siya nagpo-post about the church. Parang natisod siya eh. Natisod siya sa simbahan, so umaattend siya ng simbahan. Sabi niya, puro plastic, puro, ano ba yung tawag doon? Parang puro mga hypocrite, mga nasa simbahan. So ilang simbahan na siya, sabi ko, kasi dapat alamin mo yung purpose mo sa buhay. Diba? Kung may purpose ka sa buhay, hindi mo hahanapin, hindi ka mag-church hopping. Amen? Alamin mo yung purpose mo sa buhay. Ano ba purpose ko sa buhay? Magaling ako kumanta. Pipilitin ko makapasok sa kahit malaking simbahan, maliit na simbahan na yan, pakanta ko para sa Panginoon. Amen? Marunong ka mag-gitara, marunong ka sumayaw, marunong ka magsalita. Diba? Gamitin mo yan para sa Panginoon. Ang init talaga. Alamin mo yung purpose mo. So, ang dami kong paliwanag sa kanya. Wag lang talagang
just not to offend her. Pero ganun yun. No? Ang ating Panginoon, dapat ang object ng ating faith. Focus. No? Magpo-focus tayo sa Kanya, hindi sa laman ng simbahan. Kasi sa laman, yung mga tao dyan, leader sa simbahan, madadapa ka. Amen? Pero sa Panginoon lang focus. Focus ka lang sa object of your faith. Si Jesus lamang. Huwag mo isipin yan. Hindi ka na-inspire sa mga tumutugtog. Hindi ka na... focus ka lang ulit. Di ba? Hindi ka makakahanap ng simbahan na talagang sasagot sa mga problema mo sa paglaman ng simbahan at magiging hypocrite. Kung magcha-church hopping ka. Our church is not big. No? Wala naman sigurong hipokrito dito. No? Lahat tayo, anyone that comes in here is welcome. Amen? Amen. Wala tayong ano. Sabi ko, kung malapit ka lang dito, hindi ko na sa church. Because Jesus lives, your life has meaning now. Di ba? Kasi, parang sila, di ba nagkwento kanina, di ba? Nagkaroon ng meaning yung buhay nila eh. Kasi nabuhay si Jesus eh. And we were witness of the Lord. Tayo, witness tayo ng ating Panginoon. Alam niyo yung witness, di ba? Pag nasa korte, pinatatayo yung witness. We are all witnesses of the Lord. No? Pinatatayo yung witness. Anong ginagawa? Siyempre, kinukwento niya yung mga nangyari sa kanya during the crime. Tayo naman, during what happened, kinukwento natin sa kanila. No? Yung nangyari about Jesus Christ. Nothing done for God is wasted. Your labor is not in vain. Hindi yan masasayang, kapatid. Kung ano man yung mga paghihirap mo ngayon, nahihirapan ka, gumagastos ka pa, nagkakasakit ka na para dyan sa ministry, sa ng conference na yan, tulad ni May, madalas magkasakit. Diba? Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dadating ang time, we will be rewarded by the Lord. Amen? Number 4, mabilisan tayo ngayon walk in daily victory over sin. Sabi sa Romans 8:11. And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give to you your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. The same power that raised Jesus is in us. Yun yung buod nun. The same power buhay kay Jesus, nag-resurrect kay Jesus is in us. And that is the power of God. Amen? We are no longer a slave to sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. When we were in Prague, ito lang yung malungkot. Isa sa pinakabago namin paboritong bansa sa Czech Republic. When we were in Prague, meron lang kaming isang masamang nangyari sa amin daw. Na-pickpocket si Herbie. Yeah. Na-pickpocket si Herbie during sa Prague. The night before, wina-warningan na kami. Winaningan na kami ng kaibigan. Nasa Prague na kayo ngayon. Ingat kayo dyan, maraming pickpocket. Kinabukasan na pickpocket. Di ba? Pero after the experience, I was evaluating. Lord, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Ano ba nagawa namin kasalanan na pinalo mo kami? Meron pala. Kaya nga, you have to evaluate yourselves. Kaya nga sabi dito, walk in daily victory over sin. Dapat lagi tayo nananalo sa kasalanan. No? 2 days before that, itong si Herbie kasi, sorry. Andyan nga pala, naku, malalaglag ko na naman. The breakfast, alam mo yung breakfast di ba? Unlimited yan. Buffet breakfast, pagising mo, ay ka na, sobrang busog mo na. Talagang, ginagawa namin, timad lang kami. 2 meals a day lang kami, para makatipid kami. So kakain kami, tinitake advantage namin yung morning, kasi napakamahal po talaga ng pagkain sa It's like, the most expensive meal that we have, was 15,000 for 2 persons. And then 10,000, pinakamura na po yung 2,500 per person. Ganun po kamahal talaga sa 1 meal. So 5,000 agad kami, ang dalawa. Ganun po pinaka-cheapest na po yun. Sobrang mahal po talaga.
Kaya nangyari sa Prague, 2 meals a day lang kami. So, kinakain na namin yung umaga. Dinadamihan na namin hanggang sa mabundat kami. Itong aking asawa talagang nag-uusubi pa yan. So, tsokolate, prutas. At that moment, habang ginagawa niya yun, may ano sa puso ko eh. As Christian, totoo to eh. Meron sa isip ko na, wag mong gawin. Parang gusto ko sabihin sa kanya, wag mong gawin yan. Kasi that's not good. Kasi that's gluttony. Busog na tayo eh, di ba? And that's pandaraya na, di ba? Dito lang naman binayaran natin sa breakfast. Pero, that time kasi sobrang occupied ng isip ko. You could imagine, I'm the one who's planning, marami kami, tapos nagmamanage ka pa ng negosyo sa Pilipinas, tayo mong iniisip, minsan kulang ka sa tulog, no? So, parang inilet go ko na, bahala ka, buhay mo. So, nagsusubi siya, ganyan. That was 2 days, no? For 2 days. Then, nung nasa Prague na kami, nangyari sa amin, sabi ko, nag-usap kami, nag-contemplate kami mag-asawa. Ano ko lang, ilalabas ko lang sa'yo. Parang pinalo tayo ng Panginoon. In some way, you have to connect all your experiences with what is happening with your life right now. Ganun kasi dapat eh. So kahit maliit na issue para sa ibang tao yun, parang ganun kasi, kaya ang nanay ko, lagi ang pagdarasal niyan, Panginoon, patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin, sinasadya man namin, hindi. Diba? Kasi minsan may ganun tayong mga nagagawang kasalanan eh. Minsan sinasadya natin, minsan naman hindi. Dahil parang nakasanayan natin. Ang sabi niya sa akin, ng aking butihing asawa, na may naglalabas din kasi, may nag-uuwi, so parang nagagaya lang din siya. No? Yun yung pagkakasabi, kasi may gumawa naman, so parang okay lang. Ganun kasi minsan yun eh, di ba? Pag may ginagawa ng minsan at okay naman, parang okay lang sa'yo. But that is gluttony. And that's pandaraya. Sa isip ko talaga pandaraya eh. Dahil, bakit ka magsusubi pa? Eh di pang 2 meals na yun, di ba? Di ba? Tama ba ako? Mababaw sa ibang di nakakaintindi, mababaw. Pero sa akin, yun eh. Pinalo kami ng Panginoon dun. And we're not doing it again. Sabi ko, Lord, nag-pray kami. Bakit ang patawarin mo kami, Panginoon, sa nagawa namin? Hindi namin alam. At yun na nga, kinabukasan, napikpakit ulit siya. For 2 days. 2 days. Magkasunod na araw po. Grabe sa Prague, no? And then, naging maingat na kami nun. Sobra. It was so beautiful. Napakaganda ng Prague. Pero, talagang daming pickpockets. Hindi naman sila yung katulad dito na hold upin ka. Walang ganoon. At saka yung snatcher, walang ganoon. Talagang pickpocket. Kahit anong gawin mo. Kaya ginawa namin noon, meron na siyang lock. Binilan na namin ng lock. Yun ang nagiging priority namin. Hindi mo kinabukasan. Kinabukasan nila, tapos pickpocket ulit. Total 25,000 yun na wala sa amin. And all of his IDs and cards. Pero na-replace na yun. Pero, ang lesson doon, sabi ko, every victory that we experience, every success, every failures, every palo ng Diyos, dapat i-correlate mo sa mga ginagawa mo sa buhay eh. Para alam mo na yung gagawin mo. Ngayon, takot ka na magkasala. Amen? Mindful ka na sa mga ginagawa mo. Amen? Mindful ka na. Hindi lang, ba't may ginawa akong ganito? Dapat maingat na ako. Kasi mag-iisip ko na ngayon, hindi pala dapat yun. Kakain lang ako ng sapat. No? Parang pag nabubusog na ako, parang nagkakasala pa, parang, di ba? Glutonism. Di ba? We need to be victorious every day in avoiding sin. No? At first, it will be a struggle. At first, it will be a struggle, no? But, if there is a struggle, that means the devil is getting some foothold on you. Ganun nangyari eh. Pag hindi mo in-evaluate yung mga nangyari mo sa buhay mo, nagkakaroon ng foothold si Satanas sa'yo. Pagpatuloy yan. Nag-struggle ka to avoid sin, Satan is putting a foothold on you. Nakaganon si Satanas sa'yo. Baka nakadalawang step na nga. Darating ang time, natapakan ka na ni Satanas. All of you is drowning into sin. But ultimately, darating ang time na magsasawa na siya sa iyo. And it is biblical. James 4:7. Submit yourselves then to God.
submit sa sarili mo sa Diyos, resist the devil and he will flee from you. Tatantanan ka na niya pag wala na siyang mahihita sa iyo. Amen? Wala mahihita dito. Napaka-righteous ng tao na to. May takot talaga sa Diyos. Ayaw gumawa ng kasalanan. Iwan na natin to. Ganun. Ganun po. Jesus has been victorious over death by the Spirit of God. And God will do also sa mga buhay natin. No? We are no longer fighting for victory, and we don't have to struggle anymore because we were already victorious as Christians. Hindi na tayo dapat kada taon-taon inisip na victorious sa mga Kristiyano dahil nabuhay na magmuli. Hindi na. The victory, given na yon. Given na yon. That was thousands of years ago. And we don't have to struggle anymore. Hindi na natin kailangan gawin yan. Because we were already victorious as Christians. Amen? Amen. Victorious na tayo as Christians. No? Kristiyano na ako. May victory na ako. So what's next? Fight from victory, not for victory. Hindi na tayo nakikipaglaban pa ngayon. No? Hindi na tayo dapat nakikipaglaban sa kung ano ang dapat nasa isip natin bilang Kristiyano. Dapat victorious na tayo palagi. Araw-araw iisipin natin, we have to be victorious. No? Igagapang natin, pero dapat dumating ang time na hindi ka na dapat nag-i-struggle as Christians to in avoiding sin. Amen? Kaya grabe ang dasal namin sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami. Alam ko po yun yung naging consequence namin sa mga nangyayari sa amin. And Prague was so beautiful. The 25,000 is so worth it. Sobrang ganda talaga. Lalo pag nakita niyo yung St. Vitus Church, like, bahay ba ito ni Batman? Noong grabing ganda talaga. So I hope all of you, I pray that all of you will get to see it. Panglima, share the good news. Therefore go, sabi nga sa Matthew 28:19-20, I always, pag nag-preach ako lang, lagi ko sinasabi to, no? Ito talagang dapat natin gawin, lalo na ngayon may resurrection. This is also what the apostles and disciples of Jesus did, no? They share the good news. Matthew 28:19-20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. The resurrection is too powerful to keep silent. May namatay at nabuhay na magmuli at di na ulit namatay. Tatahimik ka ba ka ganun? Pag may, alam mo yung ganun nangyari, katulad ng binabasa natin istorya kanina. Ikaw ba tatahimik ka? Alam niyo ba na nangyari kay James, na kapatid ng ating Panginoon? Sa pakikipaglaban niya in spreading the gospel, he was thrown from top of the temple. Nung nasa baba siya, hindi siya namatay. Tumayo pa siya. Ginamot pa. Anong ginawa? After that, binato, stoned to death ang kinamatay ng ating kapatid na Santiago. And he was a doubter of Jesus from the start. Grabe, di ba? Ganon. Hindi ka magiging tahimik. Hindi tayo pwedeng maging tahimik bilang isang Kristiyano na naniniwala sa resurrection. You have to share it. It is too powerful to keep silent. Yung nangyaring yun, hindi ka pwedeng matahimik eh. Hindi ka matatahimik dyan sa upuan mo na wala kang nashare ng salita ng Panginoon. Na hindi mo nashare yung pagbabago na nangyari sa buhay mo. Na hindi mo pwedeng ibalita sa ibang tao yan. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng maging tahimik. We cannot be just silent about that. And Jesus is the only tandaan niyo to Jesus is the only well-documented and widely accepted religious figure to have died and rose again and never died again. Siya lamang. Wala nang iba. Well-documented, widely accepted, and yet we are not doing anything to share the good news. Amen? We are called to be witnesses. Ganun yung witness. Nandun ka eh. Na-witness mo si Jesus. Brother Loris, di naman tayong original na witness.
Yes, pero sabi niya sa Juan 20:29, John 20:29, sinabi ni Jesus sa kanya, naniwala ka ba dahil nakita mo ako? O mapapalad ang mga hindi nakakita, subalit sumampalataya. Blessed are those who have not seen and yet believe. Kaya tayo yun, mas believe sa atin si Jesus. Kasi hindi naman tayo yung original witness, pero naniniwala tayo ngayon. Mas powerful yun. Di ba? Ganun yung faith natin. So, mas matindi yung faith na pinaprofess natin ngayon sa ating Panginoon. But you just have to 100% fully believe in yourselves that Jesus died on the cross to redeem us from our sins and live again and resurrected to heaven. Dapat maninong sa isip mo yun na nangyari yun. Di ba? Kaya ngayong naalala niyo, kung makita niya na balita sa SOCMED, may babaeng nagpe-preach sa aeroplano. Nabalita yun Ako naman nanonood doon. Meron nagpe-preach sa aeroplano. Sabi, it's a mix Ako naiinggit ako. Kasi nagagawa niya yan. No? Okay lang yan. Kung pinayagan naman siya. No? Pero, you don't have to go outside. Start from your family. No? Kaya nga ang pag-preach daw from Jerusalem, if you're a Christian, kasi nagsimula sa Jerusalem, from Jerusalem to Judea, parang yun yung kapitbahay, Judea. From Jerusalem to Judea and to the rest of the world. Ganon. Unahin mo muna sa pamilya mo. Yayain mo. Diba? And then mga friends mo, tropa mo, kabasketball mo, kabalibol mo, yayain mo. Diba? Kasi kapatid, sir, bro, kuya, ano pa ba? Lolo, Tito Lawrence, ano pa ba? Huwag naman lolo. Yung sarili ko nga, hindi ko pa mabago paano kung abuti ka ng 50 years bago mabago sarili mo, saka ka mag-share ng salita ng Panginoon? 60 years, 70 years, sabulan mo na ngayon, kasi isa yun sa trabaho. If you want to follow Christ, mag-share ka ng gospel. Amen? Ayun yung kasama sa proseso. Huwag mo hintayin magbago ka muna. Diba? Huwag mong hintayin maging magaling ka muna sa salita ng Diyos. Ma-memorize mo lahat. Huwag yun. Matagal yun. Kami ni Herbie noon, grabe din. No? So sinabihan kami ng aming pastor, paano kung abutin ka ng hanggat tumanda ka? Bago ka matuto bago mabago sarili mo? Hindi. Simulan mo yan. Pwede mong pagsabayin yan. Sharing the gospel. Kasi kahit paano naman siguro, sa isang linggo, isang buwan, may nangyari na sa'yo nung nakilala mo si Jesus. Pwede i-share mo yun. Alam mo, kapatid, marami pang babaguhin sa akin Pero, nung dati kasi ganito ako Nung nakilala ko si Jesus, binago niya ako Di ba may kanta nga niyan? Binago na. May kumanta yan dati, ewan ko ano nangyari na sa kanya. Binago niya? Binago niya. Yung kanta na yun kahit basahin mo lang yun share mo di ba? Binago ka ng Diyos. Dati pala mura ka. Dati hindi ka nakikinig ng mga praise and worship. Ngayon nakikinig ka na. Di ba? Dati hindi ka takot na maging mali, hindi ka takot na manduga hindi ka takot na mag-umit sa mga classmates, hindi ka takot manakot, di ba? Kahit simple change. Meron naman siguro. Share mo yun. Di ba? Sabihin mo nga lang ng God's loves yun. Iiyak na yan What's next? Tell someone about Jesus. Sunod na resurrection, dapat may sinasabihan ka. Share the good news. Tell someone about Jesus. Kung sino si Jesus. Because we cannot be just silent about it. Tandaan nyo, may namatay. Nabuhay na magmuli at hindi na namatay. Walang ganong tao. Nag-iisa lang si Jesus na widely accepted and well-documented na nangyari talaga. And we're just keeping silent. Hindi pwede yun. Pang-anim, live in hope, not fear. Just praise be to God
Sabi sa 1 Peter 1:3, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given you birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Yun nga, just like the story of the witnesses. Di ba? Hindi na sila natakot. Wala nang takot sa kanila. Dati na nangyari kay James, di ba? Thrown from a temple and beaten to death. Bakit nagbago ang pananaw niya sa kapatid niya? Kasi nga, nakita niya, namatay eh. May butas pa nga dito eh. Butas yung mga paa eh. Di ba? Tapos nakita mo nag-ascend sa heaven. Ito na. Ito na yun. Yung pinaniniwalaan ko tama. Wala ka ng fear. Wala ng power of fear over our lives. No? Wala ka ng fear over this crisis. Hindi ka natakot. Hindi lang fear to sa mga pagsishare ng gospel, ha? Yung fear ng kalahat. No? Wala ka ng fear and anxiety din. Diba? Wala ka ng fear na mawala ng kabubuhay during this crisis. Hindi ka natakot. Bilang Kristiyano, hindi na dapat ako matakot na mawawalan ako ng trabaho, malulugi negosyo ko. Ano pa? Matatanggalan akong trabaho, madidemote ako, masisisante ako, mababawasan ang pasok ko, wala na akong kikitain, hindi ka matatakot na ganun. Wala nang fear over your lives. You're not living in fear anymore kasi nga Christians are molded differently. No? Tandaan niyo, dumadaan lang tayo dito sa mundo at mabilis lang ang panahon. 36 na agad ako eh. Grabe, ang bilis. Di ba? Parang dami tumatawa sa inyo. Diba? Ang bilis lang ang panahon. Dumadaanan tayo dito. Diba? Grabe. 10 years ago, naglalaro pa akong basketball. Napakahusay ko pa eh. Diba? 36 na agad ako. Grabe. Mabilis ang panahon. Diba? Hindi niyo ba naisip yan? Napakabilis ng panahon. Bakit ka matatakot? Bakit ka mabubuhay over fear? Sayang! Lahat tayo dapat He has given us new birth into a living hope to the resurrection of Jesus Christ from the dead. Choose hope over fear. Mas piliin mo ang pag-asa kesa sa takot. May pag-asa. During this time of crisis nangyayari nito, ano yung pag-asa natin? Hindi pa tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga Romans 8:28, magkakaroon ng problema sa pamilya mo, sa mundo. Pero sa lahat ng nangyayari ito, mapapabuti ka pa. Ang galing, di ba? Romans 8:28. Yun yung meaning lang. Baka hindi nyo naintindihan. Everything will work out for good for those who love God. Kahit windang-windang, werda-werda yung mga sa Middle East, tayong mga Kristiyano, naniniwala sa Diyos, dahil dasal tayo ng dasal, mahal natin ang Diyos, mas pipiliin natin huwag matakot, kundi magkaroon tayo ng pag-asa. Lord, Ikaw ang kikilos eh. Di ba? Ito lang 2 weeks ceasefire na ito. Mukhang hindi mangyayaring 2 weeks eh. Pero nagkaroon ng katahimikan. Nagkaroon ng ceasefire. Yung mga takot ng mga nasa Middle East na OFW na naibsan kahit ilang araw. Di ba? Huwag nating sabihin dahil sa mga pinag-aagawayan ng mga leaders dyan. Kundi ang Panginoon mismo ang kumilos na. Ganun yung thinking ko palagi. Hindi, Lord, hindi mahayaan yan. Pero kahit anong mangyari dyan, Romans 8:28, mas mapapabuti pa kami. At pinag-aaralan ko ngayon yung sa aming negosyo, grabe, may binigay sa aming direksyon yung Diyos na sa tingin ko, during this crisis, mas aayos pa kami than before. Palapakan natin ng Panginoon. Grabe, I was thinking of it, grabe, kasi ang dami kong dami kong iniisip eh. Sabi ko, Panginoon, grabe, yung gagawin mo
the future for us, parang sabi ko, parang mas mapapabuti pa kami dito kaysa before. Kasi Romans 8:28, mahal mo ang Diyos Hindi ka matatakot. Kasi ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, ay kawalan din ng paniniwala sa Kanya sa resurrection, nangyari sa resurrection. Di ba? Lagi tayo may pag-asa. Build a relationship, not just religion. Sabi si John 15:15, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from the Father, I have made known to you. The resurrection opened our access to God. No? And yes, you can call Jesus your brother. Ayan. Lord and friend, Lord and Savior at the same time. Pwede mo siyang tawagin kapatid, tropa, Lord and Savior at the same time, at hindi yan blasphemy. It is all over the Bible, i-research nyo na lang. No? Ayan nga, John 15:15. Mismong si Jesus na nagsabi niyan, I no longer call you servants. Hindi na servant ang tawag ko sa inyo. Kasi ang servant, hindi niya alam yung ginagawa ng master niya at mga plano ng master niya. Di ba? Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ito yung plano, dapat alam ninyo. Kasi mga kaibigan ko kayo. Kaya nga may kantang, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. It's biblical. So wag tayong That was in the Old Testament. Na ang Diyos ay Diyos talaga. Pero hindi na yon. Ginawa na simple ni Jesus yun. Kasi during the Old Testament, ang nakakapasok lang sa Holy of the Holies ay yung Holy Priest. And it only happens once a year. Maghihintay ka ng isang taon bago sasabihin mo sa high priest, yung isang pinagdadasal, patawarin ka sa mga kasalanan mo. No? Yung high priest, isang beses lang papasok sa at kailangan maligo siya, malinis siya, nagdasal siya. Ayaw na ng Panginoon ng ganun. Kaya sabi ni Jesus, andito na ako. Huwag na kayo magpakahirap. I am the way, the truth, and the life. Diba? And no one comes to the Father except through me. Sa akin ka na lang maniwala. Diba? Yan. And you can call me friend, para hindi ka na mahirapan. I am not your master. You can call me friend. You can call him bro. You can research that. Kasi ang bro is brother. Ayan, malinaw. It's all over the Bible. It is not blasphemy. Okay? Jesus changed the way we relate to God. Handaan nyo, yung Old Testament is all stories, no? Hindi dapat nating tinitake for word for word yung mga sinasabi doon. Historical books ng Old Testament. We are living now in the way Jesus lived. So kung ano yung ginagawa ni Jesus, yun lang dapat i-imitate natin. Amen? Jesus, the way, the resurrection proved that He is God, and it is up to you. Pero tandaan nyo, Lord and Savior mo pa rin siya. Dapat may respeto ka. Diba? Hindi yan pwede, Hi, Jesus. Kasi tropa mo, ginagano mo lang, di ba? Hindi ganun. Lord, your friend. Di ba may mga kaibigan kayong ganun, nare-respeto nyo? Meron, di ba? Ganun dapat. You should have respect. Kasi iba rin yung tingin mo sa Kanya. And it is up to you how to get close to Him because He is God. Nasa sa iyo kung paano mo So what's next? Know Him personally. Kilalanin pa natin siya ng lubusan. Call Him your brother or his best friend on the relational side. But know that He is your God and your Savior at the same time. Tandaan yan. Jesus nagligtas sa atin. And then pangwalo, look forward to His return. Sabi sa Acts, ito na panghuli na to. Acts 1:11, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? No? Kasi nag-ascend na yung nag-ascend na si Jesus sa heaven. Nakatingin pa rin siya sa langit. So sabi nung dalawang anghel,
this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. So, ang pagbabalik ni Jesus, ganun din. Mag-ascend, magdi-descend naman siya from heaven. Ayan sabi. Diba? Jesus is coming again. And it's going to be exciting for all of us servants. Mas exciting yun sa pagbabalik niya. At dapat yun ang we're looking forward to that. Be expectant. Ano yung expectant? Kasi pag expectant ka, umaasa ka na may kasiguraduhan na darating ating Panginoon na magbuli. Di ba pag hinihintay mo yung may hinihintay ka? Di ba? Dapat ganun. We should be expectant. Bilang Kristiyano, we should be looking forward sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, maraming mga Kristiyano, di ba? Matatagal ng Kristiyano, hintay ko talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kung bukas na yan, ready ako. Di ba? As Christians, we should always look forward for His return at dapat handa tayo. Handa ka dapat. Paano kung bumalik siya na gumagawa ka ng kasalanan? Yari ka kay Lord. Panginoon, kagagawa mo na ng kasalanan kahapon eh. Di ba? Tapos sabihin mo sa akin, patawarin kita, your time is up. Dapat expectant tayo. Tawagin natin yung praise and worship team. So what's next? Live ready and expectant. Ating conclusion. The resurrection is not just something to celebrate, no? It is something to respond. Tayo po tayo lahat mga kapatid, awit po tayo. Because He lives, we should believe. Dapat binago na tayo. At dapat alam natin yung purpose natin sa buhay. After the resurrection, may power din tayo over fear in our lives. At dapat may mission tayo. We have hope. Humaasa tayo palagi. At dapat nag-build tayo ng relationship sa ating Panginoon. Dapat tumitibay pa yan. No? We have a future. The resurrection already happened.